eternal, the day of March has come. Henceforth in fields of conquest, thy tents shall be our home. Through days of preparation, thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Magandang umaga po sa ating lahat. Bagong taon muli ang ating nararanasan ngayon na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal mula sa ating Diyos. At dahil dyan, ito po ang inyong lingkod, Pastor Fe Marcos Jacinto, ang arawang debosyon ng St. Paul United Methodist Church, at ating pong pakinggan ang mensahe ng buhay na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ito ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa Efeso chapter 1 verse 3 hanggang sa sumusunod. Ganito po ang kanyang winika. Purihin ang Diyos at ang Ama ang ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda ang salitang ito na tinukoy ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Makikita natin dito, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay pinili niya ang kanyang mga lingkod at isa ka doon sa pinili ng ating Panginoon. Meron daw isang nagtanong na isang bata. Ang tanong ng batang ito sa kanyang ina, "Nanay, bakit ako pinili mong maging anak? Bakit mo ako pinili na maging anak?" Ang sagot naman ng nanay, "Hindi kita pinili, anak, dahil sa iyong galing o kahusayan, kundi sa iyong pagiging espesyal sa akin." Isa siyang espesyal. Mga kapatid, ganito rin ang ating Panginoon. Pinili niya tayo dahil hindi dahil doon sa ating karunungan o sariling galing, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Ang pagpili ng Diyos sa iyo at sa akin ay dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya nga kung itutuloy natin ang tekstong ito mula sa verse 5, ano ang sinasabi niya doon? Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Iyan ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagpili sa atin bago pa man ang simulan ng panahon. Hindi tayo pinili dahil sa ating sariling karunungan, kundi dahil sa kanyang pagmamahal at habag. Ang pagpili ng Diyos sa atin, mga kapatid, ang siyang nagbibigay ng pag-asa na meron sa atin. Kaya nga sabi niya, ulitin ko, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ang layunin ng pagpili ng ating Panginoon ay dahil sa kanyang pagmamahal. At dahil pinili ka at ako, tayong lahat bilang mananampalataya sa pagmamahal ng Diyos, alam din natin na meron siyang plano sa atin. Ano ang kanyang plano? Sabi niya dito sa verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos niya tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Sabi ko kanina, dahil tayo ay pinili ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hayaan natin na pangunahan tayo ng Diyos sa kanyang mga plano. Ang plano ng Diyos ay ipinakita ang kanyang pagmamahal at habag sa atin. Tinanggap niya tayo bilang kanyang anak. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, ang plano ng Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakaisa at pagtutulong-tulungan. Ganon kadakila ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. At ganon din ang plano niya para sa atin. Mga kapatid, sa pagpili ng Diyos ay isang bahaging kayamanan na meron tayo. Kapag pinili ka ng ating Panginoon, hayaan natin na matupad
ang kanyang mga plano. At ang planong yan ay isang pagpapala na ating tinanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya sa verse 11, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Hindi po ang ating layunin, kundi ang layunin ng ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin, sabi ko kanina, ng pag-asa at seguridad. Nang tinanggap tayo bilang bahagi na pinagkatiwalaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang plano, ipinagkatiwala na niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng isang kalayaan, ng isang kalakasan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi niya sa verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na siyang ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang Espiritu Santo, ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Lubos na kaligtasan. Ang biyaya ng pagpili sa atin, ang patuloy na pagpapala na ating tinanggap mula sa kanyang banal na Espiritu. Ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hayaan natin na siya ang pumili at makamtan natin ng lubusan ang kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Ulitin ko mga kapatid, ang pagpili ng Diyos ay isang pagpapala. Hindi tayo pinili dahil sa ating sariling galing, sabi ko kanina, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Tinanggap tayo bilang anak ng Diyos at pinagkatiwalaan tayong manatili ang Espiritu Santo sa ating buhay. Sama-sama tayong magpasalamat sa pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Panginoon Diyos, salamat po sa bagong panahon. Salamat po sa bagong buhay. Salamat po sa bagong taon na ipinagkaloob mo sa amin at pinaalala mo ang kagandahang loob mo, ang pagpili mo sa atin. Hindi ka namin pinili, bagkus una kang pumili sa amin. At ang aming magagawa lamang ay hayaan namin na matupad ang iyong mga plano. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, dahil sa iyong pamana at likas na pagmamahal sa amin. Iniwan at ipinagkaloob mo sa amin ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng lakas sa amin upang tahakin namin ang mundo, ang buhay na aming kinalalagyan, na kasama ka namin. Salamat, salamat Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Amen.